Amen, amen. Isa po ba pagpalang tanghali hapon po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, ang The Baptist Lunch. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sa kasalukuyan ay nakasubaybay na po sa aming programa. Maraming salamat po sa inyo pong maaga pong pagsubaybay at ang inyo pong presensya ay isa pong napakalaking blessing sa amin. And I do believe na kaya kayo po ay patuloy po na tumatangkilik sa programang ito. Sa kadahilan ng pare-pares po tayo na meron po natatanggap na blessing po sa programa na ito. Kahit sa panahon na walang ating mahal na pastor, naniniwala po ako na may natututunan pa rin po tayo at yung po ay nagiging dahilan kung bakit patuloy po na tayo po ay nagsasama-sama po sa programang ito. Sa ating po mahal na Pastor Hilorena, Sir, magandang tanghali po sa inyo at muli po ay salamat po sa pribilehiyo po na pinagkakalob niyo po sa amin, sa akin po kay Ma'am Marnelly, kay Ma'am Cynthia, ang patuloy po na maging kabahagi po ng programang pong ito. Kaya magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng operators, kay Sir John, kay Sir Romir, maraming salamat sir sa inyo pong patuloy po na pagiging blessing sa programa po na ito. And of course, batiin ko na rin po ang aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Hazel Tagwalabong Landicho. Magandang hapon sa iyo, mahal. At yan din po kay Arzel sa South Border Family. Shout out po sa lahat po ng membro po ng South Border Family. Nandiyan na po sila sa Ramon, sila Ma'am Aba, nandiyan na po. And then nandiyan na rin po yung iba pa natin mga kapatiran. Okay, at ganoon din mga kapatid, batiin ko na, ilan pa lang naman po batiin ko na po yung mga ilang kasamahan po natin dito. At yung iba, babatiin mamaya ni Ma'am Marnelly. Hati kami. Nandiyan po si Ma'am Helen Kapundan, Ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am Julie Castañares from Pasay West Family. Ma'am Leticia Aranda, nandiyan po sa South Side. And then, ganun din po kay Ma'am, kay Sir Joan Bisuelo. Joan Visuelo, maganda tanghali po sa inyo at ingat po kayo asa man po kayo naroon. Kay Ma'am Liza Pisco, kay Ma'am Belia Quinones, Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Kay Ma'am Femahor at kay Sir Ramon Escalada, ayan, at ang ilang pa pong hindi ko nakikita, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Okay, at ngayon po ay kasama po natin dito, nandito po kasama po natin si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Good afternoon po. Good afternoon sa inyong lahat, mga ka-The Baptist Lunch. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. And binabati ko syempre si Ma'am Imelda dyan sa Davao City at si Saysay, ang aking cousin sa Davao pa rin. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan po kay Ma'am Riza Diocariza and Pastor Rick Belmonte, kay classmate Joan Bisuelo. Hello, saan ka ngayon, classmate? Saang lupalop ng mundo ikaw? At kay Sir Albert Valenzuela, good afternoon sa inyong lahat. Yun lang ang nakikita ko. Cesar Dihos, ayan, good afternoon sa inyo. I hope you're all doing well. Medyo makulimlim ang panahon. Right. Sana'y, kanina kasi uminit so naglaba ko. Good luck sa akin labada. Hindi yata yun matutuyo. Anyway, relax lang kayo dyan at we will be discussing very interesting topics again for the wives and the mothers. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At mula ba, buti di ako naglaba. Naglaba ako, mga kapatid. Tapos ang init kasi talaga Pawis-pawis pa ako, nagsasampay ako Talagang binabad ko sa arawan. Thursday yung nasa area ko, gabi na ako mo, alas 10. Pag uwi ko, wala. Ulit ako ng laba. Opo, bawal ka. Hindi ko kasi pag naulanan, talagang uulitin ko po yan. Opo, ulitin yan. Kaya yon. Sabi ni Ma'am Marnelly, good luck. Sorry pasensya na sa word, pero totoo yun. Yan po yung colloquial na panalita na ibig sabihin ay sana, bahala na, si Batman. Pwedeng Lord, pwedeng wag mo munang, basta okay lang naman, basta wag lang siya umulan, sir. Opo. Oo, actually kanina, sabi ko, wag na lang ilabas. So, dun lang sa loob para kahit na umulan,
hindi ako magre-repeat Yun. performance. Andyan na po Diba? si Ma'am, si Sir Joan, Ma'am. Nasa Tarlac daw po siya. Ayun. Ayan, Why namistahan niyo nakauwi ka po. na, sir? Di ba Po, parang nasa ang, Turkey siya last time. Ang isang ating mandaragat, yan. Na first honor pa. Ay, talaga na matindi talaga yan. Totoo. Nakaka-challenge. Parang gusto kung siguro kung nagsiman ako, first honor din ako, mama. How to be you po. Amen. Pag sumikapan natin, mga ka-G-Imagine, maganda patuto yan. Nasa isang seaman, pero naging first honor pa rin sa biyaya ng Panginoon. Kasi seaman nga po. Okay, ganun din po mga kapatid. Ay, andyan po kasama po natin si Ma'am Sicha. Ma'am Sicha, magandang hapon po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At nandito muli ang Baptist Lunch. Amen. The Baptist Lunch ang Mother's Edition. Talaga naman, oo. Yung pinag-uusapan niyang panahon. Eh, talaga naman may bagyo, di ba? Si Francisco. Oo nga pala, nabagit ang asawa ko may bagyo. Super bagyo Tama. yan. Kaya hindi ako nag-attempt na maglaba. Sana kanina magsasalang din ako. Kaso lang ako, ang lakas ng hangin. Tiyak, papalapit na si Francisco. Si Francisco pala, lokohin ko nga si Oo, Francis oo, super mamaya. typhoon daw ang Yes. sinasabi. Kaya nga yung prayer ko, sana Panginoon, wasakin niyo po yan at hindi sa amin makapaminsala. Ayan na naman yung Sana bagyo. bago makarating dito, wasak-wasak na. Tsaka kung meron po kayong mga pwedeng lagyan ng rainwater, i-harvest nyo po yung tubig ulan ninyo dahil The best. meron pong forecast na by Recycle. October to November mag-i-El Nino. So pag nag-El Nino, yun, At least may walang reserve tubig. kayong tubig. Yes. Nagplano na nga po ako bumili ng mas malaking reservoir. Pilipinas pa man din, ba't namumroblema sa tubig? Ay may tag-ulan. Eh sa disyerto nga, ba't walang problema sa tubig? Hindi nga, yung mga nasa parte ng, ano ba parte yan? Middle East. Middle East, oo. Kaya yun yung maganda, sana matutukan din ng ating gobyerno. Oh, syempre, nananawagan ako kay parang Bongbong. Alam niyo, pag pinag-usapan niya, ma'am, nai-stress ako. Madami problema ng Pilipino. Okay. At saka nga pala, happy birthday Ma'am Noyce Navarro. Amen. Happy Kasi birthday, ikaw Ma'am Noyce. ngayon, Happy birthday po. kahapon, okay. Amen. Ay sa inyo ngayon, ganitong araw pa rin eh. Ito pa rin eh, parang gabi sa kanila ngayon eh. Ay, Oo. tama. Habol ka pa. Kaya habol sa kanilang Time zone. lugar, time zone. Kaya naman talagang ang ating programa ay para sa lahat ng oras at panahon. Paano ba ang happy birthday sa French? Kasi ang alam ko lang bonjour, kakain. Alam ko lang bonjour, dahil kakain na. Alam ko lang, Happy birthday in French. Alam ko lang, in Japan eh. Omedito gozaimasu. bihira. Otanjobi, yun. Otanjobi, omedito gozaimasu. Yan, happy birthday. Hello, Ma'am Flor. Parang hindi ko na kayo masyado ngayon nakikita. Baka masyadong malamig sa Japan ngayon. Oo. Si Ma'am Robely Ruiz. Dizo. Ano po yan? Asawa po ni Sir Marlon. By the way, congratulations po sa congratulations po sa gawain po ng San Carlos. Meron Ay, po silang 700 plus Wow. attendance. Wow. Palakpakan po natin. Grabe. Amen. Ay, Amen. pambihira. Merong 300 plus I think na first time visitors. Palakpakan po natin. Amen. Wow! At saka syempre si Ma'am Kapundan. Ma'am Helen! Hello po. Nakita Amen, ko. Talaga amen, yan, nag-iisa-isa. At saka hindi ko pa nakikita si Ma'am Belia. Namimiss na po namin ang maalat na Andyan na itlog. na nag-iisa-isa talaga na pa. Ay, kararating lang. Andyan na siya kanina si Ma'am Bella, binati na ni Sir Nabati ko na rin po si Hello Ma'am po, Belia. Ma'am Belia. Hello po. Nandiyan po Talaga si yung mga Pastor Rick. suki. By the way, nandiyan po si Pastor Rick. At Hi, Pastor Belmonte, Rick. sir, magandang hapon po sa inyo, tanghali po sa inyo. Malapit na rin po yung revival po nila. Hindi ko lang Oh, alam sa yung exact Caloocan. date, pero alam ko, malapit na rin po. And please do include in your prayers yung success ng kanila pong revival. Maraming Kristyano ang ma-revive. At hindi pa rin natin tinatanggalan na mag-invite ng mga bisita. Pag-pray natin yung revival, maging revival sa mga Kristyano na, ma-revive po sila. At sa mga magiging bisita ay maging starting turning point ng kanilang buhay Amen. bilang isang mananampalataya. Amen. Yan. Amen. Okay po. At muli po magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat po ng kasalukuyang nanonood na po sa ating programa. Ngayon po meron na tayong almost 30 viewers po. At pakibasa na po ng ating link. At may maganda po tayong
pag-uusapan ngayon. In connection pa rin sa napakagandang tinalakay po ng ating mahal na pastor. I think 2 weeks ago, tinalakay po ng ating mahal na pastor patungkol po sa buhay po ni Timothy and the influence of his mother and grandmother, Lois and Eunice. Meron po tayong bibigyan ng emphasis ngayon that I do believe that every one of us can relate, mga kapatid, sa pag-uusapan po natin. Okay, at nakaraan, mga kapatid, na tinalaki ng ating mahal na pastor, binaybay niya po yung 2 Timothy chapter number 3, verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned. Meron na siyang natutunan at pinapaalala sa kanya ni Paul na ipagpatuloy mo lang, meron ka nang natutunan. And has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At of course, kung meron mang ginamit ng Panginoon para magkaroon ng pananampalataya, si Timothy, walang iba kundi yung kanyang grandmother at ang kanyang mother na si Eunice. Could you imagine? Nakita niyo po, tinalakay sa ating mahal na pastor, ng ating mahal na pastor, ng merong napakalaking impluensya ni Eunice at ni Lois sa buhay po ni Timothy. At yan po ang pinakamagandang impluensya kasi kadila ng pananampalataya pinag-uusapan Nakaya po, yan po yung legacy na iniwan po ni Eunice, iniwan po ni Lois, ang kanyang grandmother, kay Timothy. At could you imagine, ang maganda dito, mga kapatid, makikita natin kung saan umabot yon. Nakanya po, yun po yung pinakamaganda, yung legacy na iwan, okay, paano naging blessing kay Timothy bilang iniwanan at paano pa ito lumagana, kung paano pa ito naging blessing, hindi lang kay Timothy, maging sa ibang mga tao. Could you imagine, mga kapatid, si Timothy, kinakausap ni Apostle Paul as a young preacher, as a young pastor. And pag pastor ka, alam mo naman ang buhay mo, hindi na yung buhay mo umiikot na sa mga membro. Alam mo, pag leader ka, ang buhay mo, hindi mo na maisip yung sarili mo Ang problema mo, yung problema ng ibang tao. Nakuha niyo po, isipin niyo lang yung problema ng pastor natin. Thousands of people, mga kapatid, umaasa sa ating mahal na pastor. Maya-maya, counsel, mamaya, ganyan. Isipin niyo na lang, si Timothy, batang-bata pa. Ang kanyang pinoproblema ay problema na ng ibang mga tao. Pero could you imagine, paano siya nagkaroon ng ganung mindset at handa siyang tanggapin yung responsibility na problemahin yung hindi niya naman dapat problemahin. Alam niyo po, sa kadila lang meron na siyang pundasyon. Ibig sabihin na ipakilala ni Lois, ni Eunice ang Panginoon kay Timothy. Nakon niyo po, na point, tandaan niyo po, our faith will always point us to God. Yung ating pananampalataya, ipo-point tayo niyan sa Panginoon. At yamang ang pananampalataya, ang iniwang legacy ni Lois and ni Eunice kay Timothy. Mga kapatid, yun ang nag-push kay Timothy na mahalin ng Diyos. At pag minahal mo ang Diyos, hindi mo mamahalin ang mga taong minahal ng Panginoon. Sa makatuwid, eto na ngayon si Timothy, meron siyang legacy na natanggap mula sa kanyang mga magulang, mula sa kanyang nanay, sa kanyang grandmother, at ngayon, mga kapatid, ipapamahagi niya na to sa ibang tao. Nakuha niyo po yun. Kaya mothers, I hope na naging maliwanag po sa inyo, nakaraan yung pinag-usapan natin. Huwag na natin sisihin na, yung asawa ko kasi, ito kasi. Ang mahalaga, meron kang pananampalataya. That is in thee. Amen. Nasa iyo na. Ang pinakamaganda, meron kang anak, i-impart mo yan sa iyong anak. I-share mo yan sa iyong anak. At nawa yan ang maging legacy mo sa iyong anak. At yung pananampalataya na meron ng iyong anak, hindi lang ang anak mo ang balang araw makikinabang. Maraming tao makikinabang. I'm not saying na ang anak po ninyo magiging pastor someday. Hindi lahat tinawag magpastor. Kung lahat tinawag na pastor, aba. Wala na Kung lahat tinawag na pastor, mga kapatid, could you imagine? Wala na mag-amen. Hindi, joke lang. Wala na, mga kapatid. Pag lahat tinawag magpastor, aba, lahat na lang ay wala na susunod. Nakuha niyo po yan. Hindi mga kapatid, hindi lahat tayo tinawag na pastor. Pero kung hindi,
Walang shit, wala mang ship, no? Walang lahat pastol, walang pagpapastulan. Hindi mga kapatid, design talaga ng Diyos na merong pastor. At mas marami talaga ang membro sa pastor. Wala naman tayo nakitang mas marami yung nagpapastol sa pinagpapastolan. 20 ang nagpapastol, isa lang O kaya sa bahay, isa lang ang tatay. Alam nga namang, Tama po, dalawa di ba? lang, sobrang-sobra na. Grabe Nga naman pala, sa lugatara. Parang pangit naman yan, ma'am siya. Oo nga pala, mabuhay yung mga Parang tatay. ang pangit tingnan. Mabuhay ang mga tatay pala. Di ba, mga kapatid, alam naman, tanggap natin yan. Hindi ko naman sinasabi, si Timothy naging pastor, biyaya ng Panginoon. Pero, ang ibig ko lang sabihin, talagang you will live for others. Mamumuhay ka na para sa iba. Naku niyo po, kaya mga magulang, make it sure na ang naibibigay natin na legacy sa ating anak ay purong pananampalataya. Kaya buksan po natin yung Timothy. Ito maganda tinalaki ni Pastor 2 Timothy chapter 1, verse number 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Could you imagine? That is in thee. Na kanino yung unfeigned faith? Na kay Timothy. Kanino galing? Kay Lois and kay Eunice. Okay? Ibig sabihin, kung bakit nagkaroon ng unfeigned faith si Timothy, dahil merong unfeigned faith si Lois, ang kanyang grandmother, at ang kanyang nanay na si Eunice. At sabi ko nga po sa inyo na pag pinag-aralan yung background nila, kilalang kilala sila. At si Apostle Paul, hindi nakichismis kay Timothy. May personal siyang knowledge. Kilala kasi talaga yung grandmother ni Timothy at yung kanyang mother. When it comes sa pananampalataya, kilalang kilala. Talagang, talaga mga kapatid? Talagang well-known talagang sabi nga nila, pumapayagpag. Famous, pumapayagpag mga kapatid ang pananampalataya. At yun naman, yung naisali nila kay Timothy. Na sinasabi ngayon, kino-confirm ngayon ni Apostle Paul, that is in thee. Yung unfeigned faith ay nasa iyo na. Ito po ang maganda dito. Verse number 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother. Nauna sa iyong grandmother. First ay ipasa kanino? Kay Eunice. Okay? And thy mother Eunice. And I am persuaded. Alam niyo po yung persuaded dan? Fully convinced. And I am fully convinced that in thee also. Nakuha niyo po, fully convinced. Ibig sabihin, si Apostle Paul, nakasama niya si Timothy, kitang-kita ang patunay. Si Timothy, si Apostle Paul, magsasalita yan, ayon sa kanya, nakikita na din eh. Hindi yan basta-basta nagsasalita, ayon lang sa kanya pananampalataya. Yamang aktual niya, talagang nakakasama niya si Timothy, nakikita niya yung manifestation ng unfeigned faith. Meron siyang nakikita kay Timothy na kakaiba. And he is fully convinced about it, mga kapatid. Apostle Paul is fully convinced about the unfeigned faith of Timothy. Alam niyo po, ang kagandahan doon, isipin niyo na lang, hindi habang buhay si Lois, hindi habang buhay si Eunice. Pero naniniwala ako, meron sila, alam nila sa kanilang sarili na naisalin talaga nila ang kanilang pananampalataya. At naniniwala ako kung gaano kakumbinsido si Paul, naniniwala ako mas unang-una na convince si Lois at si Eunice. Nakuha niyo po, gaano kaganda sa isang nanay na mapapalayo sa iyong anak na alam mo, hindi naman sinasabing perfecto, pero alam mo, kampante ka. Kampante ka na yung anak mo, mayroong pananampalataya sa Panginoon. At alam mo kung saan man siya mapunta, he can handle himself because of the faith na meron siya na nanggaling sa iyo. Alam niyo po, maaaring yung ibang tao, marami question, pero totoong nakakaalam, magulang talaga eh. Alam na magulang yan. Siyempre, yung magulang, kung magiging honest po tayo, sasabihin natin yung tunay na kondisyon ng ating anak. May mga magulang din naman po kasi talaga, may mga mother na alam natin na merong yung anak natin, sasabihin pa rin natin na, hindi, ayos yung anak ko. Pag kung maging honest lang talaga yung mothers, kayo talagang totoong nakakalam ng kalagayan ng mag-anak nyo. Kasi totoo lang, kayo po yung laging kasama. Kaya minsan pinapalakpakan na ng iba, hindi pa kayo maniwala eh. Hindi, kilala. Diba? Diba? Sabi ko nga sa mga juniors, kung maayos kayo, dito dapat maayos kayo sa bahay. Baka mamaya napaniwala nyo na ako. Yung magulang nyo, hindi nyo pa napaniwala. Kaya
Minsan pag sinabi ako yung magulang, ma'am, yung anak niya ang ganda na performance. Sabi ng magulang, Sila nakakaalam. Pero mga kapatid, could you imagine? Si Lois, si Eunice, si Campante sila. Asan man mapunta si Timothy? Bakit? Meron silang iniwan na legacy. At si Apostle po mismo magpapatuto, I am fully convinced that in thee also. Ano yung in thee also na yun? Yung unfeigned faith. Ngayon po, ang gusto kong ipunto dito mga kapatid, kasi ang ganda talaga na tinatalakay ng ating mga pastor. Kamusta naman kung kayo po ay isang nanay? Please lang po, kung kayo po isang tatay, sama na rin natin. Kung kayo po isang magulang na mayroong pananampalataya, please lang po, huwag niyo pong lagyan ng confusion yung pananampalataya. Make it clear to your children. Naka niyo po, gawin niyo pong maliwanag ang inyong pananampalataya sa inyong mga anak. Napakahalaga po yung walang confusion. Huwag tayo maglagay ng dalawang, sabi nga ng Biblia, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang pangit ito kung bakit naging double-minded sila. Dalawa kasi nakita din nila eh. Nakaya niyo po, parang nagkaroon sila ng choice. Parang nagkaroon sila ng, parang pinapili mo sila. Hindi mga kapatid, dapat ito ang ipakita mo. Ngayon, kung pipiliin man nila yung kaliwa, at least hindi nila nakita sa iyo yun. Pinili na nila yun. sa kanila na yun. Kumbaga, alam nila sa sarili nila na hindi nagaling sa iyo yun. Wala silang pwedeng ibalik sa iyo. Kaya may karapatan kayo ngayon magsabi, di ba sinabi ko na? Pero make it sure, pag sinabihan mo siya, di ba sinabi ko na, alin din ma? Wag di ba pinakita ko na sa'yo, alin din ma? Bakit nagtatanong sa'yo, alin doon? Kasi may dalawa kang pinakita eh. May dalawa ka rin sinabi. Kaya make it sure mga kapatid, yung unfeigned faith dyan mga kapatid, isang pananampalataya that is very sincere. Isang pananampalataya mga kapatid na talagang fixed talaga. Could you imagine? Pwede mangyari mga kapatid, pwede natin maipakita. Alam niyo po, merong isang, isipin niyo, ganyan po yung kalagayan ni Lois Eunice. And then, mga kapatid, may isang character sa Bible na hindi niya na alam, kinakabahan siya at hindi siya sigurado kung anong legacy may iwan niya sa anak niya. Kung anong klase merong anak siya. Tingnan natin, Ecclesiastes chapter number 2. Ecclesiastes chapter number 2. Tingnan po natin, Ecclesiastes chapter number 2, verse number 17. Ito po maganda to. Ito po ay sulat ni Solomon. And he wrote this message during the latter part of his life. Yung patapos na po, yung buhay ni Solomon. What I mean, yung bandang dulo na ng kanyang buhay. Yung unang maayos si Solomon, ba't kilalaunan mga kapatid, nalayo siya sa Panginoon. At dyan na nagsimula yung sabi niya, vanity and vexation of spirit. Bakit? Nakikita niya na ang resulta ng hindi niya maayos sa pagpili. Yung una, pinili niyang wisdom, bandang dulo, could you imagine, may 700 wives and 300 concubines. Mga kapatid, yun na niya patunay may mas matindi pa pala sa kamatayan. Which is yung magkaroon ka ng babaeng pasaway. Hindi pala babae, mga babaeng pasaway. Tingnan po natin. Chapter number 2, verse number 17. Therefore, I hated life. Sinasabi po ni Solomon, ito yung panahon na malayo siya sa Panginoon. Yung panahon na na-realize siya na lahat na ang pangit ng kanyang kalagayan. Therefore, I hated life because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. Paano naging grievous? Alam niya, wala na siya sa Panginoon. For all is vanity and vexation of what? Spirit. Yea, I hated life. I hated all my labor which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. Iiwan ko ito sa isang tao na papalit sa akin. Could you imagine? Inisip niya, napagod ako lahat. Yes, nagkumita ako. Iba yung makikinabang. At ito po matindi dyan, verse number 19. Okay lang sana kung sigurado niyang maayos sa makikinabang. Pero ito po matindi, verse number 19. And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Could you imagine? Paano nasasabi ng isang ama to? Sabi niya dito, and who knoweth? Sino nakakaalam? Aba, hindi namin alam. Ikaw ang tatay eh. And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Aba, dapat ang tatay nakakaalam. Ang nanay nakakaalam. Ibig sabihin, alam ni Solomon sa kanyang sarili na yung anak niya confused.
Bakit? Nakita sa kanya, yung panahon na maayos siya, nakita din sa kanya yung panahon na hindi siya maayos. Yung panahon na pumapayagpag yung kanyang pananampalataya at yung panahon naman na pumapayagpag ang kanyang kalokohan. Nagpapatayan ba naman yung mga apo niya? Ay, opo, tingnan. Could you imagine? Mga kapatid, ang gulo. Kaya could you imagine, manggaling ito sa isang magulang. Ibig sabihin, aminado si Solomon na hindi puro ang naipasa ko sa anak ko. At ang matindi nito, marami pa rin naman siyang pera lahat. Pero ang gagamit, sabi niya dito, verse number 19, and who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Yet shall he have rule over all my labor. Siya yung magro-rule, siya yung makikinabang, siya yung beneficiary ko. Whether he likes it or not. Could you imagine, ang pinangangamba, mga kapatid, ni Solomon, paano niya iraran ngayon? Yung buhay niya, hindi siguro, yung buhay niya, hindi ko alam kung paano niya iraran. Eh kung hindi niya alam kung paano niya iraran ang buhay niya, maging anumang maiiwan ko sa kanya, hindi niya rin alam kung paano iraran. Naku niyo po, merong ngayong pangamba si Solomon kung kailang tumanda pa siya. Kaya makinig po sa lahat po ng nanay, sa lahat ng nanay, the best time to invest your time, your effort, everything in your life, mga kapatid, sa anak ninyo ay yung panahon na nandiyan pa kayo. Amen. Kung may pananampalataya, kung sinasabi pananampalataya kayo, make it clear to your children. Ipakita nyo maliwanag ang pananampalataya nyo. Kasi pag dumating sa punto na confusion na naibigay nyo sa kanila, mamamatay kayo, isipin nyo, ano kayang anak ko? Yung lalayo, wag natin pag-usapan ng kamatay, nakakatakot masyado eh. Yung mapalayo lang yung anak nyo, papasok siya sa school, hindi kayo kampante, kabado kayo. Kasi baka yung anak ko maayos na pag nasa akin. Kasi meron siyang ibang nakita eh. Naku niyo po, mga kapatid, wala nang pinakamasaya sa isang ina. Yung meron siyang comfort, meron siyang peace of mind, mga kapatid, nalalayo yung kanyang anak pero alam ko nataniman yun. Amen. Hindi ko siya sabing perfect, kaya nga pinagpipray pa rin kahit malayo. Pero ang pinakamahalaga dito, sa sarili mo, mothers, sa sarili mo, alam mo, may naitanim ka. Na walang confusion. Kung nagpasaway siya, alam mo sa sarili mo na wala ka ng ano doon. Wala kang fault doon, alam mo sa sarili mo na sa kanya na yun. Naka niyo po, could you imagine si Solomon? Nangangamba siya kung sino magrulo, nangangamba siya kung ang anak niya wise or fool. Naka niyo po, kaya yung Book of Proverbs, makikita niyo, wise is the opposite of foolish men. Makita niyo po, pinapakita dyan. Bakit? Parehas yun nagawa ni Solomon. Naging wise siya at the same time, naging fool siya. Naka niyo po, could you imagine, mabigyan mo siya ng pera, kung ang mga magulang, Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, nakakalungkot sa mga mananay ngayon, mga magulang, kung ang prinsipyo nyo pa rin po, mag-aaral ka mabuti para magkaroon tayo ng maraming pera. Walang masama dyan kung mag-aaral sila. Pero wag mo naman ipangalandakan yung pera. Kasi pag pera pinangalandakan mo, by all means, maghahanap yan ng kapamaraanan para makakuha ng pera. Pinakamaganda, ayusin mo yung sarili mo sa Panginoon. Kasi naniniwala ko, pag ang anak maayos sa Panginoon, yung pera hindi problema. Tingnan niyo si Solomon, hiningi niya ba sa Diyos pera? Hindi, hiningi niya wisdom. Pero nagkapera siya. May privilege siya sa Panginoon. Hindi natin po problemahin yung pera. Kasi kung yan ay nataniman na salita ng Diyos, magsisipag yan, at pagbasipag ka, sigurado may pera. Hindi dapat yun ang usapin. Ang pinakamalaga, anak, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Nakita niyo po, ito po. Andito si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly. Narinig niyo yung testimony nila. Si Ma'am Cynthia, binigit niya anak niya ngayon, biyaya na pang naging giver sa gawain ng Panginoon. Amen. Sino nakikinabang? Hindi lang siya. Even church nakikinabang. Amen. Hindi niya pera yun, pera ng Diyos yun. Amen. Pera ng Diyos yun. Pero could you imagine, meron siyang willingness na yung pera ng Diyos ibalik niya sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi lahat ng anak ganon. Hindi lahat ng anak ganon. Bakit? Could you imagine, pagdating sa pera, na-set na yung isipan nila sa Panginoon yan. Amen. At mga kapatid, pagdating sa pera, it takes faith, mga kapatid, to give your money, everything that you have sa gawain ng Panginoon. Amen. Ganon din po kay Ma'am Marnelly. Could you imagine? May mga anak siya. Nakita nyo ngayon, lahat sila PSS students. Yeah. Naniniwala ko. Sabi nga ni Pastor nakaraan, kung naibigay nga yung buhay, naibigay nga yung time, eh kaya din ibigay ang pera. Yeah. Naka niyo po, ano ba naman sabi nga ni Pastor, ikaw G, full-time ka, naibigay mo ang buhay mo. Eh pinakamalit mong maibibigay sa gawain pera. Yeah.
Nako niyo po, hindi natin po problema yung pera. Pinakamalaga, mailapit natin sila sa Panginoon. Ngayon po, nandito si Ma'am Marnelly, nandito si Ma'am Cynthia. They can testify, mga kapatid, na totoo itong pinag-uusapan natin. Totoo yung pakiramdam ni Lois, ni Eunice, pakiramdam ni Paul na convince siya talaga sa pananampalataya ni Timothy. Totoo din naman ang pakiramdam ni Solomon. Nakanya po, may iba't ibang pakiramdam. Pero let's see, mga kapatid, and let's hear from Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, anong pakiramdam meron sila ngayon. Hindi ko sila sabing tapos na yung mga anak nila. Pero ngayon pa lang, sa kasalukuyang pa lang, meron na silang kakaibang pakiramdam sa kanilang mga anak. Amen? Okay, umpisahan po natin kay Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia. Or speaking na talagang pagnanay, ang laging maikikwento tungkol sa mga anak. Yan. Opo. At Amen, saka- amen. Tsaka talaga ako, pag anak ang pinag-usapan, kahit sinong nanay, pag mga anak, andyan yung, ewan ba, hindi naman sa yabangan, pero naandun yung kasiyahan na maipahayag kung paano pinagpala ang buhay niya dahil sa kanyang mga anak. Ngayon kung makakasama niyo po kami sa labas, halimbawa si Brother Noel, mga anak ko, kahit mga anak ko, parang titignan mo, ba, wala tong pambili kasi mga kuripot kami sa sarili. Sa totoo lang sasabihin mo. Pag sa halimbawa, sarili, wala. hindi naman sa wala, pero pag-iisipan pa Oo nga talaga. po, ganun na rin yun. Opo. Pansin nyo, pag pagpamilya na, labasan na. Oo, Pag pero panggawain na, labasan na. Pero pag pansarili, pag-isipan ko muna. totoo yan. Amen, Katulad amen. ba naman itong si Pauline, bahagi ko lang naman po sa inyo. Nasa ibang bansa. Pag uuwi po kami, pumunta kasi kami sa kanya, yung una niya, yung maliit, nakuhan, yung, alam ko naman na nung dito, mahilig sila sa una na malambot, malaki, ganyan. Pagdating doon na liit, yan sabi ko, anak, nagkukuripot ka na naman, bumili ka. Talagang hindi bumili. Hanggang nung ikalawa namin punta. Ma'am, baka nagmukhang maliit lang, ma'am. Di pa? Everything in Japan is tiny. Okay, okay. Sa bagay, at saka ang mahal talaga doon. Ay, siya kasi nung umpisa, nagko-convert. Kumbaga, mabibili mo dito ng 1,000, doon lalabas sa mga 3,000 pesos kapag i-convert Kinukwenta mo. niya yan, ma'am. Opo, talagang ganun siya. Ala, ang ginawa namin, umuwi kami din na Noel no, may dala kami unan, kumot na pambigay sa kanya na makakapal. Kasi dadating kami, kailangan din niya na additional. Kaya ngayon, tambak siya ng unan doon sa kama niya. Kasi ayaw niya talaga, bukod siguro dahil, kuwan nga rin, mag-isa rin, ba't nga naman bibili. Pero yung pansarili, sabi ko, anak, bumili ka naman ng ganyan, ng ganito. Pati yung mga, pag uuwi siya dito, grabe yung mga bigay niya sa amin, yung mga gusto namin, mga nuts, ganyan-ganyan. Pero siya, kapag nandoon, makita mo, anak, anong niluluto? Mama, yung galing dyan na, minsan magdadala kami ng mga tuyo, ganun. Yun yung ulam niya. Siguro, Matindi. ewan ko, sabi ko. Hindi, baka oo. naman, ma'am, Hindi kain siya naman ng kain sa talaga bawal. doon pagdating sa ano. Hindi, siguro Kasi pag nasa nagkikrave restaurant lang. na, Oo, siyempre, nagkikrave. nahanap niya pa rin yung mga lasang, ano. Oo. Kaya sabi ko, kahit nga si Brother Noel, kapag kanyan, actually, yung mga damit niya, sabi ko, magpalit-palit ka naman na ganito. Naku, napakahaba na proseso ng pag-iisip niya sa pagbili ng pansarili. Pero, kapag nagbigay si pastor ng announcement na meron tayong bibiling ganito, kailangan mag-commit. Natutuwa naman ako, walang panghihinayang. Kasi yun yung talagang investment Amen, na real. amen. Yun yung unfeigned Yun, na sinasabi na hindi na, kumbaga, hindi na kumukupas, na tunay, na genuine. Hindi Ayun. mo basta-basta ibibigay yun, ma'am, kung wala kang pananampalataya eh. Eksakto. At saka kung... Pinaghirapan mo, basta mo na lang i-share. Hindi basta-basta yun. It takes faith to do that, ma'am. Amen. Totoo yan, sir. At saka kapag yung pang sarili mo, kumbaga, kung mahina-hina ang iyong pananampalataya, ako nga, wala pang ganito, may kailangan pa akong bilhin. Ay, bakit? Hindi naman po talaga sa nagbo-boast. Pero talagang yun po yung nagpapasalamat ako sa Amen. Panginoon Wow. na binigyan kami ng ama ng tahanan na may ganoong spirit. Kaya yun yung nag-flow sa amin, sa akin at sa aking mga anak. At ang maganda dun, ma'am, hindi nyo kinontra. Ay, hindi talaga. Kasi Amen. iisa naman yung preaching na Kasi pwedeng ganun, ma'am, yung asawa, talagang matindi sa ano. Pero pag
kinontra na yan, wala na, may confusion na sa bahay. Ay, marami kami, sir, kontrahan sa bahay, sa totoo lang. Pero pag patungkol sa gawain, ay naku, ako numero uno tamay na ako sa ganyan. Amen. Amen. Kaya nga recently, yung sabi ko, yung aircon namin na talagang kakarag-karag na 23 years old. Umalis kami noong last Saturday. Approve na, ma'am. Approve. Approved na eh. Oo, nakita ko, naghanap kami ni Tricia. Siya na rin nagsabi, sige, kako. Tapos nag-repeat pa siya nung ating, yung kasama si Pastor. Sabi ko, di ba? Approved na. Sabi, siya na nagpa-follow up. Amen. Kailan ka bibili ng ganyan? Yon, Bihira. Sabi ko, iyon ang pinagpapasalamat ko. Kaya happy Father's Day. Yun. Brother Noel, talaga namang nakakatuwa na may ganoon kang ama ng tahanan na makikitahan mo. Bakit ka pang kukontra isang ina? Amen. Isang asawang babae. Diyan ka, laging sinasabi ni Brother Noel sa amin at sa aming mga anak, diyan tayo pinagpapala. Kaya ipagpatuloy natin yan. Yung pagpapalang yan, nagmumula sa Panginoon. Saan ka mag-i-invest? Sa gawain ng Panginoon. Dahil yan yung genuine at real na investment. Yung sa atin, pag nawala tayo, wala na yung mga yan. Pero, pero kung sa Panginoon, i-harvest natin yan, crown yan, reward natin yan sa Panginoon. At yun yung talagang sinasabi ko na eternal na kasiyahan, hindi mawawala. Ang tinga, hindi makakain, at ano pa to yung sa Bible na ayan Hindi na po hindi nakakalawangin. Hindi nakakalawangin. Mga ganyan po. Ayan. Kaya mag-invest po tayo doon sa alam natin na sinasabi ng Biblia na talagang walang makakakuha kahit Amen. magnanakaw. Amen. Lay up your Amen. treasures up in heaven. Yan. Hindi na makukurap dito. Nako, lalagay sa baleta yan. Oo. Talaga ibabasura yan sa maleta. Hindi mga kapatid, yung sasabi ni Ma'am Cynthia, mga kapatid, isa sa nakita kong, about sa sinasabi ni Ma'am Cynthia, nakita ko, meron silang binigay, kina Tricia, kina Pauline, mga kapatid, that is not corruptible. And that is faith. Bigyan mo ng pera, meron silang ngayong mga bahay, sa kanino ipapamana yan? Siyempre, ano yung pamana yan sa mga kung kanino? Siyempre sa anak. Pero mga kapatid, hindi yun ang pinaka-main thing eh. Kasi lahat yung pwede mawala eh. Lahat yung pwede manakaw, lahat yung pwede makura. Lahat yung mga kapatid pwede. Pero yung pananampalataya, nagpo-produce yun. Yung pananampalataya, yung naman, yung mag-iingat ngayon. Yung pananampalataya na meron sila, yun naman na mag-iingat ngayon sa mga iwan nila Ma'am Cynthia, ni Sir Noel, na mga material na bagay. Yun yung kinakatakit ni Solomon kanina. Sino magro-rule? May iwan na yung anak ko, hindi ko alam kung wise o mangmang. Ang matindi dito, yung mga iiwan ko sa kanila, sino magro-rule? Sinong mangangalaga? Sino ang magpapatakbo? Kung mangmang yung anak ko, saan ang gagamitin yan? Gagamitin sa kasamaan. Pero could you imagine, meron sila, si Ma'am Cynthia, si Sir Noel, na itinanim, iniwan sa kanilang mga anak, na kahit wala sila, kampante sila, alam nila, maayos ang paggamit ng kanilang mga anak. Mga kapatid ko, Jima, pero pag perang pinag-usapan po, it takes faith talaga eh. Alam niyo po ba na we can also honor God even in the aspect of giving? Honor the Lord with all thy substance. Di ba sabi ng Bible, honor the Lord with all thy substance. Ibig sabihin, kung yung mga anak ninyo, meron pong pananampalataya, could you imagine, meron silang pananampalataya, may honor nila ang Diyos sa anumang meron sila. Yan ang mahirap mga kapatid. Pag meron kayong anak na kayang bumili ng milk tea kung ano-ano, pero hindi makapagbigay sa gawain. And how they can honor God, mga kapatid, kung ganun ang kapamaraanan ng kanilang pamumuhay. Amen. Kaya mga kapatid, dapat unang makita sa mga magulang. Could you imagine mga kapatid, pagdating sa gawain, all out. Pagdating sa sarili, pag-iisipan ko muna. At saka sa mga sumesweldo, sir, automatic na nade-deduct yung tax. Ay, bakit hindi natin gawin na kapag natanggap natin yung sweldo natin, Amen. automatic nating ihiwalay muna, una. Wow. Kaya nga, tithes, first 1/10. At hindi lang yung tithes, nandiyan pa yung love. Love is more than everything. Love is more than everything. Love conquers all. Ay, First- kasta tayo na. Amen. Totoo po yan eh.
Kanina nga ma'am, sabi, siyempre Father's Day, di ko alam, may mga lumalapit sa akin, sir, nakikipagkamay, may nakasipit na. Sabi ko, hindi na po. Kulang pa po ito. Hindi, siyempre, ako hindi. Sa totoo lang, hindi ako nag-expect ng anumang blessing. Hindi ako nag-expect, pero may mga nakikipagkamay, sir, yahan mo na, wag mo nang tanggihan yan. Sabi ko kay Maisel kanina lang, sabi, kahapon pa, yung pagkabigay, inaano ko kagad kay Maisel yan. Maisel, iwalay mo na yung iwalay mo na yung ano. Kasi bibigay niya naman sa akin. Siya na magsusulat, ibibigay niya sa akin. Ako magbibigay sa ano. Iwalay mo na yung ganito, yung ganito, yung ganito, yung ganito. Biyaya ng Panginoon. May nag-increase sa akin. May mga ganon. May mga blessing. Alam mo mga kapatid, lagi ko naiisip unang-una, ibibigay ko sa gawain ng Panginoon. Amen. At hindi kailanman ako magbibigay ng tithes na mas malaki sa offering. Laging mas malaki ang love offering. Kaya sabi ko, could you imagine, kung may pagpapatuloy namin ni Maisel yun, makikita yun ni Arzel, yung ganong sistema, mga kapatid, hindi na magiging issue yung pera. Oh, ano ba? Yung susunod. Ay, bihira. At Kay Arcel. nang susunod pa raw, sabi nila, yung susunod daw ay king. May queen eh. Yung queen po doon, hindi po yung reyna. Yung kin po doon is wisdom. Yan. Q-U-I-N-N. Alam ko, kin yung ibang basa, pero basa ko doon, queen. Ako na magbabasa. Bahala na kayo. Wisdom po yun. Okay, could you imagine, makikita yun ni Arzel. Is Arzel naman, very observant pa naman yan. Iyak yan, pag magpipray na kami, titigil na yan. Titingnan yung mga mukha namin. Nakapikit kami. Could you imagine, sa prayer, nakatingin. Talaga titingnan siya. Titingnan kami, parehas ni Maisel na nakapikit. Nagbi-pray. Could you imagine, pag makita niya rin yon na naglalagay ng envelope ng pera, ng envelope sa pera, ng pera doon sa envelope, at yun yung mga, mga kapatid, kung gano'n ang makikita na gano'n magiging setup, mga kapatid, balang araw, pag siya na ang may pagkakataon magbigay, wala nang question. Amen. Okay, Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At isa yan sa nakita ko po sa pamilyang ito, pagdating sa giving, mga kapatid, ay talagang nakakatuwa. Nakakatawa. It takes faith, mga kapatid, to give anumang meron ka sa biyaya ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Ma'am Marnelly. Gusto ko i-quote yung Matthew 6:33. But seek ye first Amen. the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Every Amen. time po na nag-iisip kayo kung magbibigay kayo or hindi, isipin nyo lang po ito na verse. Seek ye first the kingdom of God and all these things. Hindi sinabing part, all these things. Wow. Yung all na yon, yung pangangailangan natin. Minsan kasi, hindi na natin kailangan gugustuhin natin. So, feeling natin kulang. Pero actually, kung titignan mo, enough talaga siya. Sufficient lagi ang grasya ng Panginoon sa buhay natin. Kagabi po, kasi sinasabi ko kay Jeremiah, alam mo Jeremiah, yung batch namin, kaya kami close masyado. Kasi grabe kami mag-boodles. Kumain ba? Sabi ko. Nagkasundo sa pagkain. Oo. Every Amen. break niyan, meron kaming pagkain, pagsasaluhan namin doon. Doon sa table, every 8 o'clock, sir, di ba? PSS break, 8 to 8:15. Sabi niya sa akin kagabi, ano kayang magandang dadalhin ko bukas? Sabi ko sa kanya, bakit? May trabaho ko na ba? May pera ka? Sabi ba naman niya sa akin, kasi yung mga classmate ko parang kawawa man talaga, mawala man Wow. source of income. So, na-burden siya na magdala din siya ng pagkain. Ako yung na-burden, sabi ko nga sa inyo, sir, eh. Yung pagiging class marcher niya is a family affair. Kaya napansin ko po, nandiyan si Ma'am Marnelly, parang sila yung napipressure eh. Sabi niya sa akin, grabe ka naman, ma. Sinabi mo pa yun. Ma'am, thank you sinabi daw, ko ma'am, pa sabi ni dito. Pastor. Thank you. Ay, amen po, Pastor. Baka makalimutan ko pa. Ayun. So, naisip ko, sabi ko, I cannot blame him from being gracious kasi nakita niya yon sa amin. Amen, na amen. Very gracious. So, nagpasalamat na lang ako na may thought siya na gano'n. Amen. Diba? Na kaysa sa itatago niya or ano, sabi ko sa kanya, sige Lord, ikaw mag-provide kasi binigay mo yan na
desire niya sa puso niya. So, let's see mamaya kung ano. Kaso lang, sir, kaya ako na-pressure kasi konti lang kami, sir. Kaya sabi ko, teka, ilan ba kayo sa klase niyo? Siguro mga 22. 22 kayo, sabi ko. Parang ano lang yun, BSIT lang ata yun, ma'am. Oo. Tsaka hindi naman siya laging online, face-to-face. Kasi, di ba, may mga trip siya ngayon sa Davao para mag-aral. So, siguro yung mga nandito siya na time. So, aabangan na ng mga classmates. Kasi kami, mga 10 lang kami. 10, 12 lang kami nung batch namin. Kaya, through the years, yun yung ano namin. Hanggang ngayon, gumraduate na kami. We saw each other. Kahapon po, nag-visit kami sa aming oldest na classmate na dun sa Laguna, and she was so happy. Mukhang mauulit pa ulit. Sabi ko, kasi yung batch natin mahilig talaga kumain. Pero nakakatuwa po na alam namin na after that nag-Bible study kami. So hindi lang yung kumbaga yung pagkain may bond us together, pero yung spiritual na pagkain yun talaga yung nagbaband Mas sa na-enjoy amin. yung pagkain because of the fellowship. Amen. Yes. Kaya sabi ko, let's continue to really seek God. Like every Amen. morning pag nagising po ako, iisipin ko lagi kung ano yung prayers ko sa Panginoon. Thank you, Lord, na ginising mo pa ako kahit hindi pa ako nakabangon noon. Hindi ko pa nabubuklat yung mata ko. Pero alam mo yung isip mo tumatakbo na, diba? So, Lord, salamat. Ay, naigagalaw ko pa yung kamay ko, yung paa ko, na walang Amen. sakit. Kasi di ba po, minsan, nung nagkasakit ako, ang hirap pala yung magkasakit ka, Minsan hindi ka nagiging makagalaw. passive na tayo eh. Opo, di ba? Pero pag hindi ka po nakagalaw, doon mo talaga Marirealize sasabihin, mo. Salamat, Diyos, Panginoon. Diyos ko po, kapag hindi ka. ang Diyos ko. Panginoon talaga ang nagbibigay. Amen, din. amen. And I also would like to share, kasi sabi ko nga po, di ba, sa sobrang family affair kasi talaga ang aming pamilya. Parang lahat ng affair ni Daddy, kay Jeremiah, Involve kay ang bawat isa. Involve ang bawat isa. So, dahil pumunta siya ng Cebu for work, nung madaling araw ng Monday, tumawag siya sa akin kaya hindi siya makatulog. Okay, so damay-damay na dahil hindi ka makatulog, di rin ako makatulog. Anyway, siguro after talking sometime, sige, nagbabay na siya, sige, matulog ka na. Tapos hirap ako matulog, sabi ko, eto na, kasi nagising ka, diba? Sabi ko, Lord, sinabi nyo dun sa word nyo, di ba nasa Psalms po yun na ikaw ang nagbibigay ng kapahingahan. Lord, please lang po, gawan nyo ng paraan, pahingahin niyo po yung asawa ko. Alam niyo po, nung Monday, tumawag ko sa kanya umaga. Kumusta, Dad? Nakapahinga ka ba? Oo, sabi niya. Mga kahit 3 hours. Sabi ko, Amen! Sabi ko, answered Amen. prayer. Na, kasi hindi talaga siya makatulog dahil maingay yung aircon, tapos humihilik yung kasama niya. So sabi ko sa kanya, grabe yan, alam mo, prayer works. Doon yung time na yun na, grabing pray ko talaga na, Lord, please, patulugin niyo siya. Kaya, namumroblema kayo sa mga asawa niyo, manalangin kayo. Namumroblema kayo sa mga anak niyo, manalangin kayo. And, kailangan talaga makita ng mga anak natin yung pagbibigay sa gawain at pagmamahal sa gawain. Oo, tama. Kasi, more po lagi, totoo yung sinasabi nila, your children are a better version of you. Amen. Always the Kung better makita version ng of you maayos kapag sa'yo, nakita niyang maayos yung buhay mo. oo. Kasi si Jeremiah po ngayon, sir, sabi niya, Ma, grabe, nakakatuwa pala talaga yung PSS. You Wow. can't get enough of it. Wow, amen. Mula umaga hanggang hapon, wala siya ibang Kwento. ginagawa kundi nagkikwento, tapos nagsusulat, tapos nag-ano siya, nagba-Bible notes, nagdo-notes. Sabi ko, sige, maganda yan. Pero pwede ba, mamaya nabi, tulungan mo muna ako dito. Siguro napansin nila na nai-stress na ako sa dami kong ginagawa sa bahay dahil magpe-prepare papunta dito. O sige, tama na muna, sabi ni JJ. Yang, tama na muna. Tulungan muna natin si Mami mag-prepare ko. Grabe, nagpapalaki ka ng magiging pastor at preacher. May kapalitan na po kami ni Sir Ivan sa Junior Church. Ngayon po, siya po yung song leader namin. Opo. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang may ibang mangyayari. Oo. Kasi Hindi, magiging Jaco. At saka take note hindi lang po money, yung time din. Amen. Mag-invest din talaga. Amen. Malaking investment natin yung time. Amen. At saka yung talent ng ating mga anak. Ibigay natin sa Panginoon. Kaya natutuwa ako nitong last na presentation, celebration ng ating actually, nung Mother's Day at saka nitong Father's Father's Day Day. talaga. Nakita ni Tricia na nung Mother's Day, masama talaga ang pakiramdam ko nung Sunday na umuwi na nga kami ng maaga nung tanghali. Hindi na kami dito nag-lunch. Talaga masama ang pakiramdam ko. Pero kailangan kong i-practice pa yung mga bata nung gabi.
talagang natutuwa ako kasi parang nalimutan ko yun. Masama pa lang yung pakiramdam ko. Correct. Sabi ni Tricia, ma, kaya mo ba? Kailangan eh. Pero nung kasama ko na yung mga bata, na andun yung excitement nila na Amen. Amen. talagang gusto nilang mag-present. Lagi ko kasing binibigay sa kanila bago pa kami magsimula ng practice. Ang sinasabi ko sa kanila lagi, masaya ba kayong paglilingkuran ng Panginoon? Hindi yung basta tatayo lang. Hindi yun eh. Hindi yun yung gusto ko ma-emphasize sa kanila. Masaya ba kayong paglilingkuran ng Panginoon at aawitan si mama or si papa ninyo? Yan. Ito ngang si Simeon, pambihira katatapos lang namin ng presentation noong Sunday. Tanong agad sa akin nung matapos na yung service, Ma'am Cynthia, nagse-service siya, no? Ano yun? Doon sa tabi ko tumabi pala ako sa kanya. Ma'am Cynthia, may practice ulit tayo mamaya. Nakakatuwa. Sabi ko, tapos na. Yung para po, ma'am, sa Mother's Day uli. Go lang ng go yan si Simeon. Kanina nga po, ma'am. Kanina po, alma mater, national anthem sa CBBA. Kanta, ang lakas ng boses si Simeon. Kaso hindi ko alam kung ano kinakanta niya. Hindi, nakakatuwa yung bata Siguro talagang ma'am, pinalaki natutunan mo. niyo sa iyo, ma'am. Yung pinalaki mong may excitement Amen, na amen. gumawa ng gawain para sa Amen. Panginoon. Ay, nakakatuwa talaga yung mga bata. Tapos pag makikita ko, kahit sabi ko nga parang gusto ko nang gumive up. Kasi since 2001 ako nag-start nitong gawain yan na yung sa mga bata special number. Dati si Ma'am Nancy, nagpunta siyang US, nag-take over ako. Since then, hanggang ngayon 26, sabi ko, pambira, 25 years na pala akong ginagamit ng Panginoon. Wow, amen. Kaya pala mukhang bata ka pa rin, ma'am. Oo, kasi hindi talaga. Gusto kong kasama mga bata talaga. Pure Okay kasi pa. ang puso nila. Amen. Oo. Yung mga bata, pag ang mga bata sinasabi niya, ang ganda nyo, alam mo, nararamdaman nila yung aura mo. Totoo yun. Tapos yung sasalubungin ka kahit may mga ugog, pawis-pawis. Tapos nakadamit ka maayos. Ma'am, tapos ipupunan Nakaputi ka. Sa Sunday school, lalo na nung wala pang aircon. Ay, oo, grabe pong pambihira init. nun. Lahat. Sama-sama na kami. Sipon, hanggang pagkain. Pero meron pa man din mga bata na gustong-gusto lagi naghahag. Tapos may ano pa ata Oo. dati, mayroon pang champurado. Oo, yung Oo. champurado, nakakalat to ganyan. Pag Alam nakita niyo, sa totoo lang, natuwa po ko yung wala na munang pagkain ng mga Totoo. juniors. Kasi nakikita ko yung mangyayari pag may pagkain. kailangan Hanggang magpalit biskwit ka na. lang Ang dapat. paborito pa naman nila, ma'am, champurado. Champurado. Ang sarap pagluto ni Hindi, Sir sir. Randy ng champurado. Oo, kahit ko naman kahit yung sopas, puti yun pero pag ipinahid sa'yo, dilaw Ay, na. ano pa yan, pag pinahid na sa'yo. Hindi, nakakatawa yung may Amen. makita mo yung bunga na ng ginagawa Amen. mo. Sabi nga na sino bang mothers ang nagsabi, dahil nung pagkatapos talaga ng presentation, umupo na ako doon, pumasok na ako sa loob. Talagang pawis na pawis ako dahil every presentation for 25 years, sabi ko, 1 week ako dyan na laging kinakabahan kasi sabi ko, Panginoon, ano na ang mangyayari? Kasi mga bata, hindi mo alam kung anong gagawin talaga ng mga yan kung may tatakbo ba dyan o meron kan. Kaya sabi no isang mothers, bakit hindi mo na lang ibigay na yung task sa iba? Sabi ko, pero nag-i-enjoy pa talaga ako Ayun, kaya po, yung makita mo yung bunga, dito pala makita mo yung Amen. bunga na kahit hirap ka na sa ginagawa mo, makita mo yung bunga, nakakapagpasaya ng puso yan talaga. Kaya thank you po dun sa mga Amen. mothers na nag-trust sa mapasama dun sa presentation po. Thank you po. Wow. God bless po. Amen. Salamat po sa mga mothers. Very supportive yung mga mothers. Some of them galing pa ng Antipolo, galing pa ng Rizal. Could you imagine? Nandyan during the practice, may sakit pa yung nanay nun, ma'am. May sakit pa yung isa doon na nanay pero pumunta dyan. Biyaya ng Panginoon. Just to support their children and of course, to show their presence, mga kapatid. Sa kadila ng pag may mga gato tayong event, talagang kailangan talaga yung presensya pa lang natin, mga kapatid, ay malaking blessing na. At kaya mga kapatid, I hope and I do believe na na-bless po kayo sa mga napakinggan nyo po. Narinig nyo po kay Ma'am Cynthia. Hindi nakakabahan si Ma'am Cynthia. Ano man maging trabaho ng anak niya, mag-increase man ang sahod o ano pa man, hindi nakabado. Ano kung bakit? Alam na, kampante na si Ma'am Cynthia at sigurado na siya na may ilalagay sa tama anuman ang blessing na matatanggap ng kanyang anak. At sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta kaya magbigay. Magbitaw ng pinaghirapan mo, pero maliwanag sa isipan ng mga anak ni Ma'am Cynthia na ito ay sa Panginoon. Everything, mga kapatid, belongs to God. God
owns everything. Yan, nandyan po. Yan, yung daughter ko po, lately, sabi ni Sir Garland Alcantara Violante, yan po ay kapatiran po natin sa Rizal. Yung daughter ko po, lately, ang mga questions niya while we are traveling home, ano pong pagkaiba ng full-time in the ministry and full-time in the Lord? Yan na, Sir Garland, kala mo tapos ka na mag-aral, ha? By the way, si Sir Garland po ay graduate na po ng PSS just this year. This year po, gumraduate po siya. Okay, at biyaya ng Panginoon, kinakabahan po ako sa isasagot ko. Mukhang gusto na po mag-full-time. Amen po. Nakita po yan sa inyo, Sige sir. po, sir. Interview na. Kakausapin po natin na maigi yan, ha? Kasi medyo malalim na tanong yan, ha? Si Zeki po ba o si Sam? Hindi ko lang. Daughter. Si Sam po, babae po yan. Okay, po, pasensya na po, hindi namin nabigyan ng emphasis. Could you imagine? Alam niyo po, si Sam, nakakasama ko po yan sa area. Minsan pag nag-share po ako sa Rizal po, pupunta po ako ng Rizal. Minsan pag Sabado, pero pag may mga kailangan talagang asikasuhin dito mga kapatid, nag-half day po ako, half day dito, half day sa Rizal. Pero shout out Sir George, ang aking driver na hindi na lumalapat ang gulong sa semento. Okay po. For 28 minutes mga kapatid, kayang takbuhin ni Sir George. Rizal? Apo. Hindi Rizal. kinahuhuli? Apo. Kaya hindi na po ako, Sir Garland, pasensya po, hindi na po ako babalik dyan. At baka sa langit na ang next yung Yung una kita. po, yung una 40. 40 plus, pangalawa naging 35. Parang 40 minutes. Pababa Tapos, ng pababa. Sabi ko, pag sa susunod, baka mamaya 20 minutes na lang, di na talaga. Hindi, totoo po na, itong si Sam, very observant siya. Amen. At talaga nakikinig siya at nagsishare na po siya. How old is she? I think 9, mga gano'n. 8, Oh. mga gano'n po. Opo, babae po yon. Opo, ngayon po mga kapatid, yung mga kaibigan niya, gusto niyang puntahan yung mga bahay. Wow. Sa subdivision po sila nakatira. Puntahan natin. Siya mga ngatok. Tao po, ang ingay niya mga ngatok. Kaya mga kapatid ko, imagine, bakit may nakikita sa nanay At sa at tatay niya? Amen. Okay? Ngayon, kung may nakita sila dito sa church, bakit may tatay siya, may nanay siya na dinadala siya sa church? Amen. Amen. May nanay siya, tatay siya, yung nanay niya po, siya po yung nanay niya ni Sam, yung tinutukoy kong may sakit nung Sabado. Ay, may sakit po. May sakit po si yun. ma'am. Tapos sinabihan ko pa na siya po ang magte-testimony. Kaya sabi ko, mukhang Lalo matutuluyan na. Hindi, pero mga kapatid, could you Grabe, imagine? nakakatuwa. Very full support po sila. At ngayon si Sir Garland, may ministry na po dito sa church. Siya po ay kasama na po sa monitors. Opo. Biyaya po ng Panginoon. At could you imagine yan ang makikita ng mga anak? Saan galing si Daddy? Dadating niya sigurado alas 12 na. Pasado alas 12 na, sigurado darating niya sa bahay nila. At naniniwala ko, may tanong ang anak, saan ka galing dati? Pag sinabi ng tatay niya, nasa church, may ginampanan akong ministry. Lahat yan tatatak sa anak nila. Amen. At ganoon din yung nanay. Could you imagine, mga kapatid? Yung nanay may sakit na, pero still, andito pa rin sa church, ginagampan. Salute sa nanay. Opo. Pambihira. Biruin mo yun. Amen, amen. Kung sa iba, wala ka ng oras sa pamilya. Oo. Pero siya, grabe yung support Very po talaga. Kaya salamat po at naway Amen magtuloy-tuloy po yan. At yan po ang magandang investment nyo po sa inyo po mga anak. Pero sagutin nyo muna po yung anak po ninyo. Ano? Pagtulungan nyo mag-asawa, bahala na kayo dyan. Okay? Pinaliwanag na ni Pastor. Tingnan natin kung nakikinig talaga kayo. Okay po. And then, ganoon din po kay Ma'am Marnelly. Could you imagine? Ma'am Marnelly, huwag ka naman sana po magalit sa anak mo kung siya po'y magiging generous. Okay. Kasalanan niyo yan. Hindi po ako nagagalit. Yun nga, sabi ko, mukhang akala niya talaga hindi na uubos. Hindi na uubos ang pera ng Panginoon. Kasalanan daw Amen. niya dahil nakita sa inyo. Mga kapatid, yan yung kasalanan na nakatutuwa. Oo, correct. Hindi po kasalanan. Joke lang po yun. Hindi po kasalanan yun. Meron lang po silang pinakitang magandang pattern Amen. na sinusundan ng kanilang mga anak na ngayon sila po namumroblema. Hindi po maganda yung mga kapatid. Could you imagine may anak ka na giver? May anak ka na lagi nakikita yung pangangailangan ng iba? Could you imagine? Kahit mga kapatid sa juniors, mga kapatid nakikita ko yung ano niya eh. Very observant si Jeremiah eh. Kahit si JJ noon pa. Opo. Ano sila eh, parang lagi silang gusto nilang kung paano magiging blessing. Yun Kanina po pala, nakakatuwa. sir, maaga siyang gumising kasi may dalawa silang classmate na hindi nakapasukat
ng uniform. Sinundo niya dito yung 2 full-time, hinatid dun sa pasukan. Wow. Sabi niya, Amor, maaga siya kanina, alas 7. Amen. Amen. Kasi alas 9, magkaklase yung mga kaklase niya. Di- Kaya sabi ko, Sacrifice yun. oo, sabi Kung may ko, ganyan akong anak. hallelujah. Lalaki ibig ko sabihin, kung may ganyan. Amen. And so, Amen. salamat po talaga sa simbahan na to. Salamat sa work of the Holy Spirit na, kasi ano po yun, mahirap, di ba, kung ipipilitin mo yung mga bagay-bagay, pero yung sila ang mag-iisip, parang, thank you Lord, na ikaw talaga, hindi talaga sa amin yon. Ang Panginoon talaga, the Holy Spirit is working. Wag lang nating pigilan. Yun ang problema sa mga Amen. parents na iba. Suporta talaga. Support Come talaga. on, Kasi oo. kami, supportive kasi talaga kami sa kanila. Kaya hindi sila mag-aalangan. Ano yan eh, nakita pananampalataya sa inyo, pero kilos na ng Holy Spirit yun eh. Amen. Hindi Tinuturo na ni po Sir sa amin Conrad, di yun. ba? Oo. Holy Spirit na yun, na nakikita nila yung need. Kasi Amen. wala naman kami dun, sir eh. Opo. Nung nakikita nila yung need. Kinagulat ako. Sabi niya, ma, pwedeng mahiram yung sasakyan bukas. Buti na lang wala yung daddy Pero niya. hindi siya ang driver po. Hindi. Sigurado yun. Yun na nga, sir eh. Kasi marunong na siyang mag-drive, di ba? Baka mamaya, bigla niyang i-drive eh. Jeremiah. Amen. Oo, Wow, amen nakakatuwa po, po, amen. nakakatuwa. Hindi na po yan talaga mga kapatid, kilos siya ng banal na espiritu. Amen. Kaya salamat na lamang mga kapatid, lahat ng kapurihan sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung anong iniwan ni Lois, ni Eunice sa kanilang grandson, sa kanilang anak, mga kapatid, na si Timothy, mga kapatid, pananampalataya. At ang pananampalataya, magiging magandang pundasyon para pagdating sa pagbibigay, wala kang problema. Pagdating sa concern sa iba, mga kapatid, wala kang problema. Lahat kayang i-handle ng pananampalataya. Sir, may isa pa pala ako. Isa, one last na lang. Si JJ, di ba, first day ng class kahapon ng Israel in Review. Sabi niya sa akin kagabi, ma, salamat talaga ma, na yung pinipilit mo akong magbasa, ini-encourage mo ako nung bata pa na magbasa, magsaliksik. Kasi alam niyo ba ma, during our lesson ng Israel in Review, nasasabayan ko yung mga classmate ko na fourth year. Fourth year po ba yung Israel in Opo. Review? 4th year. Sabi, ha? Nakakasagot ka sa tanong? Opo ma, nakakasagot ako sa mga tanong. Tama po. Tama yung sagot niya, sir. Tinatanong pa nga siya ng mga classmate daw niya, Jay, ano nga yung sagot mo, Jay? Sabi, actually, hindi ko po alam yung mga nasagot niya. So, it is on his own doing na nagre-research siya. Amen. Sabi ko, hindi ko rin alam yun, nak. Sabi ko, pero basta thank you sa iyo, ma, na-encourage mo kami na magbasa, magsaliksik. Amen. Dahil Amen. nagamit niya. Kaya, very excited siya sa lesson sila kahapon kasi syempre, first day, alam niya na yung mga kasi tinanong daw ni Sir Michael, kilala niyo ba si ganyan-ganyan? Alam niyo ba to? Tapos na kwento niya kasi nabasa niya na somewhere yung about sa history na yun. Wow, amen. At kung bakit sila dumating po sa punto ng ganun sa lahat po ng magulang, hindi yung basta-basta. Lahat po dumadaan yan sa proseso. May narinig sila sa pulpit, may nakita pa sa mga magulang, nag-produce ng pananampalataya sa kanila. At yung Holy Spirit, because may pananampalataya sila, mayroong Holy Spirit na kumikilos, mga kapatid. Please, parents, kung sa inyo man mangyari yan, don't resist the work of the Holy Spirit sa buhay po ng inyo pumanak. Once na sila'y gumawa ng commitment, huwag niyong kontrahin pag-pray nyo. Amen. And be a help sa kanila na ma-accomplish ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi once na inalis natin sila, mga kapatid, lalo na kung gumawa sila ng decision para sa Panginoon, mga kapatid, baka mamaya pag umalis yan sa kalooban ng Panginoon, lalapit na lang tayo kay Pastor. Pastor, yung anak ko hindi na nagsisimba. Pastor, yung anak ko. Mga kapatid, may kapalit yan. Kaya please lang, maging supportive po tayo anumang ginagawang decision ng ating anak pagdating sa gawain ng Panginoon. Totoo yan, sir. Kanina, on my way here, nakatune in ako sa radio. Ang pinag-uusapan ay regarding dun sa incident sa Tacloban. Ay, pambira. Opo, Oo, 14 and 15 years Grade old. 9 and 10. Ayun, yun. Ang naka-host ay, ang guest niyang doon sa pinakikinggan kong radio station kanina, kung siya, yung PTA na president, talagang in-emphasize niya, nagsisimula sa bahay. Sa bahay talaga nag-i-start sa mga magulang, nagkulang ng pagkalinga doon sa mga anak. Pag-monitor. Pag-monitor. Sabi, wag lang basta sa Facebook kayo mag-monitor. I-actual ninyo, i-personal ang pakikipag-usap niyo Tsaka sa mga anak mo. buksan nyo ang messenger, ma'am. Totoo. Nilabas ang conversation nila. Oo.
Yung conversation nila, alam nila na makukulong sila, na hindi sila Planado sa mga kapatid, makukulong. aware sila sa gagawin nila. Sabi nila, ay, hindi tayo makukulong kasi merong juvenile law. Oo. Sabi niya, pag hindi tayo magbago, 18 years old, tsaka tayo ikukulong. Tsaka Ganun nag-post ang pa. conversation nila, ma'am. Nag-post pa na may dalang baril, Yes, di ba? ma'am. Kaya, So, matindi talaga. sa mga, hindi kaya yun nakita na, alimbawa, kahit mga kaibigan, kaya talaga, close monitoring tayo sa mga anak natin, mahirap na may pagsisihan. Amen. Wake up call na po yan sa lahat po ng nanay, lahat po ng tatay, sa lahat po ng parents, mga kapatid, hindi biro. Could you imagine, may ganun kang anak, makakampante ka ba kung saan pupunta yun? Kaya ang pinakamaganda, mag-invest tayo sa ating mga anak na balang araw yun din ang magbibigay ng peace of mind sa atin. Amen. Huwag tayo magbibigay ng mga bagay na balang araw, yun din ang magbibigay ng bangungot sa buhay natin. Na kanya po, kaya pag ang inilapit nyo sila sa Panginoon, nako, hindi yan papabayaan ng Panginoon. Ikaw mismo, bilang magulang, kampante ka. Si Ma'am Marnelli, si Ma'am Cynthia, kayo po, nabiyaya ng Panginoon. Andito po yung mga anak ninyo. At alam nyo, may ginagawa ang Panginoon. Pansin nyo po, kampante kayo kung saan mapunta sila. Yes. Pero kung may ganun kang anak, could you imagine, very vocal, mga kapatid. At talagang, may picture pa. At planado. Planado. At alam nilang makukulong na sila. Could you imagine? May lakas silang loob na gawin yon. Bakit? Expose sila sa ganun. Could you imagine, pag na-expose naman ang anak nyo sa gawain ng Panginoon, pag naglakas sila ng loob, gumawa ng decision para sa gawain ng Panginoon, please, huwag nyo nang kontrahin. Kasi balang araw, magiging bangungot nyo yan. Magiging bangungot nyo. Marami po ako, may mga namit po ako na ngayon, dati pigilan, grabe yung tutok na lang. Hindi, mag-aral ka, umaga ka na lang magsimba. Ganto. Hanggang sa punto na wala na. Yung pinipilit niya na ngayon magsimbang anak niya, ayaw niya. Bakit? In-expose mo sa mundo. Ngayon mo gustong pabalikin sa church, in-expose mo sa mundo, napamahal sa mundo. Yung panahon na gumagawa ng desisyon sa Panginoon, ay hindi, pag-aaral, asikasuhin mo. Saan sa ngayon dinala ng pag-aaral-aral niya? Walang masama sa pag-aaral, pero kung walang salita ng Diyos, nako, alam niyo naman, ngayon ang mga nasa Senado, matatalino yan. Nako niyo po, kaya ang pinakamalaga, mga kapatid, ilapit natin sila sa Panginoon. Maniwala ka, ikaw ang pinaka-komportable, may peace of mind na nanay, na tatay, pag nilalapit mo ang iyong anak sa Panginoon. And that is the best investment na pwede mong ibigay sa Panginoon. Investment na Amen. Ma'am Marnelli. talagang pure. Sir, naalala ko si JJ kasi di ba ang layo na ng school niya. So sabi niya, ma, hindi na ako makasimba ng Wednesday. Sabi ko, patingin ang schedule mo. Sabi ko ganon. Yun. Sabi ko, ay hindi, uuwi ka. Ma, magastos na masyado. The Lord will provide. Huwag mong pabayaan yung ministry mo. Sabi ko kasi, pahirap ang schedule pag lumalaki ka sa nag-higher year. Sabi ko, hanggat meron kang panahon, serve. Amen. Sabi ko, yun ang lagi kong sinasabi niya. Hanggat meron kang panahon, ibigay mo sa Panginoon. Uwi ka, ganyan. Kaya nakita ni Sir Maki yun at na-appreciate niya. Kaya binigyan pa siya ng mga additional pa na mga task. Ako naman, natutuwa ako kasi nagiging responsible itong mga Amen. bata, sir. Pag Amen. nabibigyan sila ng task. Ayun. Okay, amen. Ma'am Cynthia po. Ayan, napag-uusapan yung investment. Mag-invest tayo doon sa yung, lay up your treasures up in heaven. where moth And rust. shall corrupt That not corrupt. at saka yung neither ito basta yung Hindi naman ganun yung nanakaw term. anumang meron ka. Oo. Kaya tayo mga magulang, mag-invest tayo doon sa bagay na may aanihin tayo na eternal ang ating Amen. investment. Huwag doon sa mga bagay na temporary lamang dito sa lupa. Kagaya nga, ma-example ko noon, panahon na nag-aaral pa yung mga anak ko, may exam. Normally, nag-e-exam na hindi mawawala Monday, Tuesday. Pero yung Sunday talaga na sasabihin nila, ma, may exam ako bukas. Parang gusto nilang magpahiwatig na hindi mo na lang muna ako magsisimba Ay, dahil matindi. mag-aaral. Parang ganun lang. Kung Para makakalusot. makalusot. Oo, parang ganun. Pero hindi talaga. Sabi lagi ng papa nila, strong yung papa nila pag nagsabi, yung pag-aaral parte lang yan ng buhay mo. Ang importante, yung sa Panginoon. Kahit mag-aral ka ng matindi ngayon, lahat inaral mo na. Pero bigyan ka ng sakit ng Panginoon bukas na mag-e-exam ka. Sige nga. Amen. Kaya talagang ang kanila, nasa focus talaga, Panginoon muna lahat. I-invest mo ang lahat Amen. sa Panginoon, ibigay mo ang lahat sa Panginoon, ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon at lahat iyan ay ibibigay sa iyo. Ay, hindi naman kami nagka-problema. Amen.
nagkaroon pa ng magandang bunga. Kaya doon tayo sa pagpapala. Huwag tayo doon sa Amen. cursing. Amen. Maganda yung Amen. mga kapatid. Yung iba, ano yun, wala masama sa pag-aaral. Pero could you imagine, nag-aaral, malayo sa Panginoon. Yun, buntis din. Hindi na pakinabangan. Dito to, mga kapatid, practical to pinag-uusapan natin. Pag malayo sa Panginoon yan, kahit na pag-aaral-aral niya, mamaya butis, mamaya mabarbarkada, mabisyo. Sige nga, saan siya dala ng pag-aaral? Wala pa rin kwenta. Kung malapit yan sa Panginoon, mamahalin niya ang kanya pag-aaral. Ipaliwanag yung mga magulang, sa lahat po ng parents, mga nanay, yamang mga nanay po kausap ko, paliwanag niyo po, yamang lagi kayong kasama sa bahay. Anak, huwag mong gagawin dahilan ng pag-aaral mo para excuse mo yung sarili mo sa church. Bakit? Doon pala sa pag-aaral, kasi balang araw yung trabaho naman eh. Bakit? Yung isip mo, nag-iisip ka sa pag-aaral, tama ba? Pag nagtanong teacher mo lahat, nag-iisip ka. Kanino galing yung pag-iisip? Sa Panginoon. Kanino galing yung kamay mo, nagsusulat ka dyan para magsagot-sagot dyan ng ano? Sa Panginoon. Everything na meron ka, ikaw mismo galing ka sa Panginoon. Amen. At dapat yan ang gawin mong dahilan, maging encouragement yan, na lalo kang maglaan ng oras sa Panginoon. Yung blessing yan, nagaling sa Panginoon. Don't make it as an excuse para hindi mo gawin yung dapat mong gawin para sa Panginoon. Amen. Ayun, balang araw pag magtatrabaho ka, ganun din, same din ang explain. Yung blessing galing sa Panginoon. Lahat galing sa Panginoon. Huwag mong gagawin dahilan yung trabaho mo para mawalang ka ng time sa Panginoon. Nakuha niyo po, mga kapatid, kailangan lang may magpapaliwanag sa kanila. At kailangan din nakikita sa atin. Amen. Kaya maraming salamat po. I hope and I do believe napakaganda pong usapin. Amen. Napakaganda pong usapin. Kaya sa lahat ng nanay, mga kapatid, lahat ng nanay na pinaglaban nyo ang pananampalataya nyo, kayo yung nanay na alam nyo sa sarili nyo that you have peace of mind. May peace of mind kayo, hindi nyo laging kasama, aminin natin, hindi sa lahat ng pagkakataon, buntot tayo sa ating anak. Okay, may pagkakataon talaga, whether we like it or not, talagang mapapahiwalay tayo. Pero ang kagandahan, physically, geographically, hiwalay tayo sa anak natin. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda yung peace of mind nasa iyo. Tapos pinagpe-pray mo pa. Mga kapatid, pangit naman, lagi mo pinagpe-pray ang anak mo, pero alam mo naman sa sarili mo, wala naman siyang tanim. Hindi na naman tama yun. Pinakamalaga, nataniman mo na pag-pray mo pa, ay the best. Bigyan ng jacket yan. Amen. Yan lamang po at I hope na naging blessing po ang programa pong ito sa bawat isa po sa atin. Lahat tayo mga kapatid ay nangangailangan na ganitong usapin mga kapatid. Okay, yun lamang po. Muli po, maraming salamat po Ma'am Cynthia. Maraming salamat po Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly. Maraming kakabalik. Maraming salamat po. And then kay Sir John, kay Sir Mir, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay po sa ating pong programa. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa programang Sariling Atin. At sa ating pong mahal na pastor, maraming salamat po sa inyo. And then magkita-kita tayo mga kapatid. Next week mga kapatid, may maganda po muli tayong pag-uusapan sa The Baptist Lunch that is special for the mothers. Okay, Mothers Edition. Yun lamang po, maraming salamat po. And let's enjoy the rest of the day. To God be the glory. Amen. Bye-bye po. Bye! Bye-bye po. See you next Tuesday! Amen.